Wala. First time kong gamitin tong ano, yung cellphone na to. Wait lang mga mensa. Share screen, tapos screen. Bakit ganito? Ng mga mens. Ayun. Okay, nakita ko na. Na-share screen na po, mens? Nakikita na po ba? Wala pa po. Ayan. Wala pa po, mens. Ay, wala pa. Sa akin Share meron na. screen, tapos start now. Opo, Meron na, nagawa. Meron na lumabas. daw. Yeah. Meron na, mens? Wala pa Lumabas po. na. Tinagal mo ulit. Okay. Nag-exit na ulit. Yeah. Ayan. Ayan po. Okay. Nakita na po lahat? Ay, background mo pala yun. Mens. Ay, background. Yan mo, mens. Ay, Background. wait lang. Slide mo, mens. Ikon mo. I-long press mo, tapos swipe mo para Wala, hindi pa ako nag-share screen. parang diinan mo yung screen mo, tapos swipe mo pa ano, pakaliwa or pakanan, pa ganun. Pataas. Pero hindi niyo pa nakikita, mens, yung ano ko, yung Hindi pa, screen ko. mens. Hindi pa. Wait lang. Kasi open ko siya. Inopen ko yung PowerPoint ko. Hindi, share ka muna, mens. Ato, nag-isika, babalik muna ako doon. Okay. Mag-share ako. First time ko kasing ginamit yung cellphone share, tapos screen, Screen tapos po. start now. Right now. So, ang lumabas, Ay, mens, andoon yung mga albums, camera, clock. So, ang inano ko, clinic ko yung PowerPoint. Teka lang, may PowerPoint ako nakita kanina eh. Ayan, PowerPoint. So, ang PowerPoint, naka-off siya. So, inon ko siya. Tapos, allow this app to display on top of the other apps. Using your apps will be able to tap the chainsaw to display on the screen. Tapos, pinindot ko siya. Ang nakalagay, open and install for stop. Tapos, pag pinindot ko yung open, andun ako sa ano, Hindi, kasi bago ka dun pupunta, mens, dapat naka-share screen ka na muna. share screen. Oo, kasi hindi ka pa Ayan, naka-share screen eh. ayan, ulit ako. Share. Tapos, screen. Tapos, start recording or casting with Zoom. Oo, Start yun na now. yun. With Zoom. Start now. Oo, Oo, ang right now. nakalagay cancel at saka start now. So, Start pinindot ko now. yung start now. O, yun. O, nawawala lang. Wait Ano lang. nakita nyo, mens? Nag-share screen Na-start na siya. Nag-share screen na siya kaso nawala eh. Ano ba nakalagay dyan sa'yo ngayon? Men's out ka ngayon. muna. Balik ka. Mag-out ako sa Zoom po. Yeah, tas balik Ah, ka. sige po. Pasensya na po mga mentors. Sige po. Para magamit ko na din po itong ano, cellphone. First time ko magamit. Sige po. Mag-leave muna po ako. ayan. Hintayin lang po natin si Mentor Naomi, no? Inaayos lang po ang kanyang screen. Yan sa akin, okay naman. Wait lang, tanggalin ko lang sa... Ayan. Naayos lang po natin ang screen ni Mentor Naomi. Since bago ang kanyang cellphone, ayan, medyo nag-a-adjust po siya.
Yan, we have 32,000 participants po. Ayan. So, may mga dagdag pa po siguro. Yan, maaga pa naman po. Yan. So, sa mga bagong dating po, no, sa bagong join po ng ating Zoom, amazing morning po sa inyong lahat. I hope you're all doing well. Ayan. So, uso na naman po yung mga sakit-sakit dahil sa weather natin. Kaya, take your barley po every day. Ayan. Diyan na po siya. Andiyan na. So, ayan na po. Okay na po. Ayan. Wala pong sound si Mentor Naomi. Mag-share screen ako, Mens. Ako, Mens, kung nakapag-share screen na po ako, ha. So, share, Okay po. share screen, then start now. Ayun Wow. po. Meron na po. Wala pa po, Mens. Nawawala siya. So, dito na lang po siguro ako, isa-isa. Saka na natin yun yan, matatagal. Kailan po mga mentors, lilipat lang ako sa isang cellphone ko po. Ayan, habang hinihintay po natin si Mentor Naomi, no? Batiin po uli natin. Congratulations po uli sa mga nag-business expansion, no? Ayan, yung provincial business expansion sa Nueva Ecija, Mindanao, and Pangasinan. Congratulations po. Talagang umuulan ng mga jade, no? Ng mga pay-ins. Ayan. Congratulations po sa mga masisipag nating mentors. Ayan, next time sana makasama na po tayo. Masarap din po, no? Masarap din po mag-travel habang ginagawa natin si IM. Ayan. Ang daming adventure. So, ayan, 31,000 participants. So, okay na po, nakalipat na po ako mga mentors. Ayan. So, paki-co-host So, na lang po para makapag-share ako. Nag-aberya. Okay, wait lang po Pasensya na po mga mens. Ayan, okay na mens? okay na po. Okay, thank you. Hindi ko lang talaga maano yung ko. Yung sa isang cellphone. Hala, can't open file back. Ayun. Okay, mga mentors, no? Mga mentors, wait lang, papaano ko lang yung sounds na distract ko. Ako medyo malakas po dito sa akin. So, amazing morning po ulit mga mentors. Pasensya na po sa medyo na delay, no? Hindi lang natin nakuha pa yung paano mag-share screen yung sa isa kong cellphone. So, ang ating topic for today po is product knowledge po. Kailangan natin itong matutunan talaga dahil ito po yung talagang lahat ng tanong about barley,
is yun ang ating may encounter sa ating mga clients. So product knowledge. So syempre ito po yung ating flagship product, ang ating Amazing Pure Organic Barley. So napakaganda po ng product natin, alam nating lahat 'yan, di ba? Sabi nga no, kung ikaw daw po ay may nagsisimula o magsisimula ng isang negosyo, kailangan po meron kang magandang produkto. Kasi kung meron kang magandang produkto, meron ka ding magandang, syempre, negosyo. Okay? Kasi ano ba ang una nating ibebenta? Para kumita tayo, syempre, yung ating product. Ito yung ating Amazing Pure Organic Barley once na mag-join ka po sa I Am Worldwide. So ito yung ginagamit or iniinom po ni Miss Maritoni Fernandez way back 2001 nung nagkaroon siya ng breast cancer, at ngayon po kung magsi-search ka po sa Facebook o maging sa YouTube or kahit sa Google, sobrang dami na po ng ating mga testimony na natutulungan po ng ating produkto. So ang maganda po sa negosyo natin, kasi nakakatulong tayo through health and financial. Hindi lang tayo magnenegosyo or hindi lang tayo nagnenegosyo, kumbaga nagagawa din natin yung purpose natin sa mundo na tumulong din sa iba. Diba? So isipin mo, magninegosyo ka na, nagagawa pa natin tumulong sa iba. So ito po yung some benefits po ng ating Amazing Pure Organic Barley. So sure ako no, na meron na po kayo nito. So kung baga meron na din tayong mga testimony, yung iba no na nakakapag-take na ng barley. So kung wala pa pong mga mentors, na screenshot nyo po para makita dyan kung ano yung mga health concern po ng mga client nyo, para meron po kayong masabi sa kanila or maanuhan kung anong klaseng sakit na po ang natulungan ng ating barley. Meron dyan pong destroy cancer cells. So, dami na po nating testimonies ng mga cancer survivor dito sa ating company. Yung iba nga po, no, sinukuan na ng doktor. Sinukuan na sila ng doktor, pero sinubukan lang nila ang ating amazing product. So, ngayon po, nagtitestimony na po sila sa ating company at ngayon kumikita na din sila. So, tinawag din po ang ating produkto na isang miracle green box. Kasi bakit? Kasi nagkaroon talaga ng miracle eh. Alam mo yun, ang pag-iinom mo ng barley na hindi mo akalaing gagaling ka. Diba? So, nakaka-build din yan no, ng immunity against diseases. So, lahat ba tayo dito nagtitake na po ng barley? So, lahat naman po tayo, no? So, kailangan pag distributor ka, umiinom ka ng barley kasi mahirap po pag nagma-market ka, no? Tapos inuubo-ubo ka. Tapos sabihan mong client po yung produkto natin nakakatanggal ng sakit. Tapos ikaw inuubo-ubo ka. 'Di ba? So kailangan alagaan din po natin yung ating health. Tapos sasabihin mo, nakakatulong din sa diabetes, ganyan, or nakakatulong din sa high blood. Pero ikaw, isang tanong pa lang na high blood ka na. 'Di ba? Nagagalit ka na. Yun pala, hindi ka umiinom ng barley natin. So next po is yung meron po tayong, so cover po ng barley natin yung 4 stages of natural healing. Yung katawan natin po dahil sa ating immune system kusa po siyang nag-heal. Automatic po siyang nag-heal yung katawan natin. Bakit hindi, kumbaga, sabihin natin bakit hindi gumagaling yung diabetes, yung high blood, bakit lagi na lang silang may maintenance? Kasi po, di sila dumadaan sa 4 stages of natural healing. Kasi meron po siyang 4 stages. Hindi mo po siya pwedeng bali-balikta rin. Dito mo po maintindihan kung bakit umiinom naman ng gamot, pero di naman gumagaling. Diba? Yun yung mga laging sinasabi ng mga nagtitake. Dahil hindi po sila dumaan ng 4 stages of healing. Yung unang stage po natin is yung cleansing. Ano ba yung cleansing? So, sabi dito, in this stage, the body is being cleansed, especially the digestive system, to prepare the body for easy absorption of the vitamins and minerals. So, kailangan po pala mag-cleanse muna yung katawan mo bago siya makareceive ng vitamins and minerals na kinakain natin. Halimbawa po, madumi yung digestive system mo. Hindi normal ang pagdumi mo. Pag ikaw po
2 or thrice a day na di ka nagbabawas, di po maganda yan. Hindi po normal yan. Ano, yung hindi, kumbaga, hindi maganda yung digestive system mo. Ibig sabihin, yung mga nandoon nung isang araw pa na kinakain mo, doon lang po siya sa loob kasi hindi po siya nalalabas. Kaya pag uminom ka po ng vitamins, hindi siya tumatalab kasi hindi siya na-absorb ng body mo. Di ba po? So, ganun din, kumbaga ako din, kaya nag-ano po talaga ako sa ano no, nag-amaze kasi ganito din po ako eh. Hindi po ako araw-araw dumidumi. So nung nag-inom po ako kaya nag-inom po ako ng barley, doon po ako namangha na hala, ang ganda pala nito. Kasi 'di ba, minsan 3 to 5 days ako hindi ako dumudumi. 'Di ba? Pero nag-aano na din po ako noon, nag-aalala. So nung uminom po ako ng barley, ganun po ang nangyari. So nilabas niya. So hanggang ngayon, daily na akong dumi-dumi. Kahit kahit umiinom ng vitamins, no, kahit Centrum pa yung iinumin mo, kung hindi daw maggagaling ka po sa cleansing, baliwala po. Pansin niyo po minsan kahit anong inom mo ng gamot, di ka pa din gumagaling or tumatalab kasi hindi tumatalab yung gamot kasi baka di ka pa nag-cleansing. Di pa nag-cleansing yung katawan mo. Di ba may nakapanood po tayo mga mentors na health tips? Minsan nakapanood tayo sa Facebook. Meron tayong pagkain na pang-cleansing na sinasabi nila. Kumbaga pang-cleansing lang. Yung mga, alam mo yung mga biniblend daw po para uminom para i-cleanse po yung katawan natin. Para lumabas yung mga dumi. Sa barley po, pag uminom ka, di mo na kailang mag-blender pa, no? Haluin mo lang sa baso with water at inumin, magki-cleanse po yung body mo. So kailangan po pala mag-cleansing. Yun po yung unang nagiging effect pag inom ng barley. Yes, totoo po yun, no? Nag-aayos po yung ating bowel movement, no? Kung dati 2 to 4 days kang nagdudumi, pag iinom ka ng barley, nagkukorek po yan. 'Di ba? Kasi ang nangyari po sa akin noon, talagang ang aking main concern po talaga is yung aking breast cyst. Pero naggulat pa ako, nagtaka po ako, sabi ko, pati yung bowel, yung aking pagdumi is nag-correct siya. Yun talaga ang unang-unang nag-correct sa akin. Siguro lahat naman po tayo nakaranas ng ganun. Talagang araw-araw talaga siya. So ganun po mga mentors. So ang pangalawa po is detoxification. So in this stage, sabi dito, the body is eliminating the toxins that has been built up in your body that causes different diseases problem. So take note po, if ever you feel some changes in your body in the first few days, it is normal. It is called BRR. So ibig sabihin, body recovery reaction. It only means that your body is already in healing process. So, meron ding mga fruits or vegetables mga mens na makikita po natin or napapanood na i-blend po para makapag-detoxify, no? Paghahaluin din, no? Napapanood natin 'yan, pinaghahalo 'yon. So, ako din kasi noon, mahilig akong manood ng ganon. Tapos, minsan nga sinisave ko pa. Pero di ko naman ginagawa. Kasi 'di ba, minsan matrabaho tapos araw-araw mo pang gagawin, 'di ba? At binibili pa iba't ibang klasing prutas or gulay. So, kay barley, sakop niya na. Di mo na kailangan maghanap pa ng iba. So, kung kanina digestive system ang nilinis, so ito naman yung buong katawan mo. Kung ano yung kung ano yung kinakain mo. Yung mahilig kang mag-coke, 'di ba? Yung mga mahilig mag-coke, mag-soft drink o lalo na milk tea, 'di ba? So, ilang taon ka nang umiinom ng mga 'to, 'di ba? Kaya yung iba no, tumataas ang sugar, na high blood na. Yung mga pagkain na nakalagay sa mga mentor sa canned goods, no? Yung mga processed foods. Yung mga yon may mga toxic yan or chemicals. So pag nabibuild up yan sa katawan natin, kaya humihina yung ating immune system. Kaya yan yung na ginagawa ng
ating pangalawang stages, no? Detoxification. Nilalabas niya yung mga toxic. Kaya may note dyan na nakalagay kasi may ibang nakakaranas na pag nagkaroon ng rashes, no? Nagkakabutlig-butlig. Yung iba sumasakit yung ulo, yung iba nahihilo. So, tama po yan. Kasi nung una ko pong example ko rin po yung naranasan ko, no? Yung una po talaga mga mentors, nung nag-inom ako, dumami po talaga. Hindi siya rashes kasi parang butlig-butlig siya na parang pimples. Sa likod ko po, sobrang dami ang kati niya talaga. Pero dahil nga po, namimiso po tayo sa mga mentors natin na syempre halos lahat naman ng mentors is nakainom. So yung iba, hindi nila naranasan yung ganun. Pero ako naranasan ko mga mentors, ang kati niya talaga. Pero sabi nga ni Mentor Junalyn, kung hindi daw ba ako noon nag-alala. Hindi pa ako nag-alala kasi yun nga, naintindihan natin yung process of healing niya. Yun siya. Ang kati niya, pero sa likod lang siya, hindi siya lumabas sa kamay. Pero yung iba kasi hanggang sa kamay nagkakaroon ng rashes or butlig-butlig. Sa akin, sa likod lang. Pero hindi nga lang po once yun mga mentors, no, natanggal siya, halimbawa. Share ko lang kasi para kung may makaranas ng ganito or yung client nyo, maikukwento nyo. Yung sa akin po, yung case ko po, nagkaroon ako ng butlig-butlig. So, hinayaan ko lang siya. Wala akong ginawa, wala akong nilagay. So, hanggang sa katagalan, natanggal po siya mga mens. Pero, bumalik ulit siya, pero hindi na ganun karami. Ganun yung naranasan ko, yung testimony ko sa pag-inom ng barley. Bumalik ulit siya, pero hindi na siya ganun karami. Hanggang sa unti-unti, nawawala na. Ayun, ganun siya. Kaya yung iba, no, minsan nag-aalala yung ganun. Pero process of healing lang po talaga siya. Kaya para di po mataranta, no, pag may encounter po kayong ganito, dapat po talaga nakaka-attend po tayo ng product knowledge, no? Para pag nagka-encounter mo or na-encounter mo yung ganito sa mga unang nag-take, no, imbis na mataranta, matutuwa ka kasi good news pala yun mga mens. Kasi ibig sabihin pala nun, yung body mo is in the healing process na. Ganun doon yun yung nangyari sa akin. Kumbaga, nagre-react na yung katawan mo sa paggamot or pag-correct niya sa ating health. Kaya di kailangan mag-aalala po. Okay? Isa yun po na nakakapagtataranta sa atin dito sa business natin, mga mentors, no? Pag di mo alam yung pasikot-sikot ng produkto or ng ating mga product yung dito sa product knowledge. So yun po ang tinatawag natin na recovery reaction. So kailangan po nating mapakinggan or aralin po talaga yung product natin. So after cleansing mga mentors, and detoxify, dyan pa lang po tayo na nakakatanggap or makakatanggap ng nutrients. Dyan po palang ready ang katawan mo na tumanggap ng nutrients. Ito po yung third stage. Ang tawag dito ay nutrients assimilation. So in this stage po, your body is ready to absorb the nutrients na minerals and enters your body, giving your immune system a boost. So note po, may nakalagay dito note. The reason why we are inquiring diseases is because we lack nutrients in our body. Lack nutrients will lead into decrease in immune system, decrease in antibodies to fight free radicals, viruses, and bacteria. So yun pala ang main causes mga mentors kung bakit tayo nagkakasakit. Ibig sabihin po, yung body natin is lack of nutrients. Parang sasakyan lang din mga mens, no? Di ba yung kotse or sasakyan, mini-maintenance natin? Di ba? Kailangan laging kumpleto yung langis, no? Hindi pwedeng mababa. Pag mababa, sasalina natin, papalitan natin. Tama? Kahit sa sasakyan, no, dinidetoxify din or mini-maintenance din natin. Pinapalitan ng langis, di ba? Nilalagyan kung kulang. So yung body din natin, ganun din mga mentors, no? Ang maintenance naman ng ang katawan natin ay yung vitamins at minerals na kung saan nanggagaling dapat yun sa gulay, sa prutas, o sa kinakain natin. Ang tanong po mga mentors, so sa panahon ngayon, sa lifestyle natin, di ba? Most of the time, ano na yung kinakain natin? Di ba? Nandyan na yung mga fast food, no? Mga Burger King, nandyan, French fries. Mag-o-order na sa Jollibee, no?
Yung sa burger, sa McDo. Kasi masarap eh. Or kung baga, madali lang, hindi ka na maghihirap magluto-luto. Di ba? Yun talaga ang reality natin ngayon. Ang tanong, may nutrients kaya na nakukuha tayo doon sa mga kinakain natin? Kaya sa panahon na yun, mga mentors, bata pa may mga nagkakasakit na. Totoo yun. At the age of 30, mayroon na nagkaka-high blood, mayroon na nagkaka-diabetes. So mga mens, may nakasabay nga po ako sa Mercury nung bumili ako basta may binili ako sa Mercury, no? May nanay doon na pumila nasa harap ko, no? Alam niyo po, may binili siyang gamot pang high blood. Hanggang sa napakwento siya, no? Kala ko siya ang iinom. Yung anak pala, alam niyo po kung ilang taon yung anak, 19 years old pa lang. Grabe, no? 19 years old, nagulat ako, ha? Tapos nagagalit siya sa anak niya dahil yung anak niya parang baliwala lang, parang easy-easy lang. Pero syempre, nanay, nag-aalala. Yung nanay, yung bata may maintenance na binibilhan niya, tapos yung nanay wala pang maintenance. Baliktad, di ba? So meron naman pong buntis. Naikwento ng isang mentors to meron namang buntis po, tapos diabetic siya habang buntis siya. Ngayon, ang nangyayari po mga mens, paglabas po ng bata, ayun diabetic din. 'Di ba? Kaya ingat po tayo mga mentor sa kinakain po natin, no? Lack of nutrients na yung kinakain natin. Kaya marami na din ngayon no na naghahanap ng mga food supplement na, 'di ba? Di na kasi sapat yung nutrient na nakukuha natin sa kinakain natin o sa pagkain na kinakain natin, 'di ba? Kaya maagang nagkakasakit ngayon yung tao dahil sa lack of nutrients. Pag nag-cleansing ka na, no, at na-detoxify ka na, ready na yung katawan mo tumanggap ng nutrients. So mga mens, ilang nutrients ang meron sa ating amazing barley? So alam natin lahat, no, merong 68 micronutrients. So ibig sabihin, lahat yun ay maa-absorb ng body natin, ng katawan mo. Kaya meron dito kahit anong sakit, nagagamot niya or gumagaling siya or nagpo-correct. Bakit? Kasi lumalakas yung immune system niya, 'di ba? Ang immune system po natin, yun po yung sinasabing natural doctor ng ating katawan. Pag may pumasok na virus, papatayin niya. 'Di ba po nung COVID, wala naman pong gamot ng COVID, tama? Yung ginagawa po na nagpapastib, binibigyan po ng mga vitamins para lumakas yung immune system. Wala po talaga siyang gamot, di ba? Para labanan mismo po yung katawan na pumapasok po na virus. Ang tanong po bakit may namamatay na iba? Mababa po yung immune system nila. Kahit uminom sila ng vitamins, no, minerals na pinapatake ng doktor, di sila dumadaan ng cleansing. Hindi sila dumaan ng detoxification. Kaya baliwala din. Kahit uminom ka ng vitamins, no, minerals, kung di ka naman nag-cleansing, nagdi-detoxify, baliwala po. Kumbaga hindi siya ma-absorb ng katawan mo. Kaya ang kagandahan po sa barley natin, dadaan po siya sa 4 na process po. Bago mo siya ma-absorb ang 68 micronutrients. So, ikini-cleansing ka muna, dinidetoxify ka muna, tapos saka mo ma-absorb ang 68 micronutrients na binibigay ng barley. Kaya malakas ang immune system natin, kaya even cancer po napapatay niya kasi sa sobrang lakas ng immune system. Kaya anong virus pang pumapasok sa katawan natin, kaya niyang labanan. Okay? So hindi naman po totally na hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa rin mga mens, no? Pero ibig sabihin, mabilis lang yung recovery mo. 'Di ba? Unlike before na di ka nagbo-barley, no? Napansin mo 'yan mga mentors, 'di ba? Na ako noon, madali ako magkasipon. Kunting ambon lang, kunting hamog lang, nagkakasipon na. So kahit umiinom ako ng gamot 3 times a day, pero matagal din gumaling. Umaabot siya ng 1 linggo, ganyan. Pero ngayon, mahaba na po yung 2 days, 3 days. Ano na siya, wala na siya. 'Di ba? Kahit nga sa pag ikaw tirangkaso, mga mentors, no, na dinodoble mo yung pag-inom ng barley. So mas lalong mapabilis yung katawan or
dahil sa malakas po ang immune system natin, 'di ba? So naalala ko po yung maikwento ko lang ulit. Yung mga ano ko dito is negative talaga sa barley. Ngayon, yung na nalaman nilang nagbo-barley ako hanggang sa nalaman nilang nagsipon ako, ganyan. Nakarinig ako hindi naman nakarinig, sige, naikwento, kumbaga sa akin, ang sabi daw, bakit pa daw ako nagkakasakit? Nagbo-barley naman ako. Hindi ko alam, hindi ko alam, natawa ako, na mainis, na ewan. So, pero naintindihan ko sila kasi wala naman silang knowledge about sa product natin eh. So, ang sagot ko na lang, hala, siya, sabi ko, anak ko bakal na hindi matabla ng sakit. 'Di ba? Sabi ko, tao lang po ako, natatablan po ako ng sakit, ng bala, hindi po ako bakal. So, yun mga mens, no, kailangan lang din natin silang intindihin kasi wala naman silang knowledge. Hindi naman ibig sabihin, so ibig sabihin pala, nagtitake ng barley, hindi na sakit. So, kung ganun po, lahat po ng tao, magtitake na ng barley. Di ba po? So, ayun po, naikwento ko lang. Ayan po yung nutrients assimilation. Ang kagandahan po sa barley natin, ang daming nutrients na nakalagay or content niya. And then after po ma-absorb mga mentors ng body natin ang nutrients, no? Then next na po yung pang-apat na stage, no? Yung cell regeneration. So in this stage, the damaged cell is being repaired from free radicals to bring it back to its normal system to prevent malfunction of the organs. So dito po, na mag-regenerate na yung cells po. Halimbawa, kung high blood ka, magno-normalize na siya. Mataas yung sugar mo, magno-normalize na siya. Kasi pag okay yung immune system natin, magno-normalize yung katawan natin. 'Di ba kasi may high blood na may high blood, may low blood, 'di ba po? Magtataka ka, bakit parehas nagno-normal? So ganun kagaling ang barley natin, mga mentors. Kasi si doktor, pag binigyan ka po ng synthetic medicine, iba yung pang high blood, 'di ba po? Iba din po yung pang low blood. Pero sa atin parehas lang. Barley lang i-take pero nagno-normalize siya. Nagno-normal yung yung pag high blood ka or pag normal ka. Ganon siya kaganda. Ino-normalize niya yung body system natin. Kaya kahit ano pang sakit na nararamdaman mo, basta nagtitake ka ng barley, no? Lagi nating ipapaliwanag, hindi ka basta-basta gagaling. 'Di ba? Kasi yung iba, 'di ba, naghahanap kaagad ng kagalingan. Dadaan mo pa muna ng 4 stages of healing. Kasi yung iba, 'di ba? Sabi ko nga, nagmamadali. Gusto pag nag-inom, okay kaagad sila. 'Di ba? Yung high blood nila magiging okay sa isang box. 'Di ba? Halimbawa, no, 'di ba relate kayo mga mentors? May client ng ganon na naghahanap agad ng pagbabago or kagalingan sa sarili niya. Ba't isang box pa lang nauubos magaling ka na? Pwedeng mangyari pag nag-cleansing pa lang siya, no? Hindi, ibig ko sabihin, pwedeng mangyari na pag nag-inom siya ng isang box, nagki-cleansing pa lang siya. Baka madumi pa yung digestive system niya, 'di ba? Baka din detoxify pa lang siya, o di kaya sa 2 weeks pa lang na doon pa lang magkakaroon ng nutrients assimilation. Wala pa siya sa cell regeneration. Ganon. Hindi naman ganon kabilis. So, para po ma-explain natin ng maayos sa client natin, di ba? Sasabihin natin ng ganon kasi wala pong magic na pag inom natin ng isang box, galing agad. Dumadaan po tayo sa 4 stages of healing. Kasi mahirap mag-explain pag di mo alam ang sasabihin, di ba mga mentors? Matataranta ka na hanggang sa ikaw, nababurn out ka na din. Nako, di naman ata effective ang barley. Ikaw na din nagsasabi ng ganon. Lalo na ikaw mentor na di magagamit, isa ka din na matataranta. Kaya mga mens, ikaw mismo dapat may sarili ka pong testimony. Diba? Or family mo, may sariling testimony para mataas po yung yung confident mo na talagang effective ang ating amazing pure organic barley. Tapos meron ka pang knowledge. So, kumbaga,
marami kang isasagot sa client mo. Kasi iba-iba ang client eh. Meron talang client na mabusisi. Diba? Yung iba naman, wala na silang maraming tanong, napapanood lang nila, naririnig lang nila sa iba, inom na lang sila ng inom. Pero may mga kliyente po talaga na, oh, bakit yung barley nyo, ganyan-ganyan. So, kailangan po talaga natin magkaroon ng knowledge about sa product natin. So, sino-sino po, sino po ang nag-discover po ng barley? So, ang naka-discovered po ng barley ay isang Japanese scientist, si Dr. Yoshihide Hagiwara. So, buong buhay niya po, nilaan niya lang sa pag-aaral ng plants, fruits, at saka vegetables. So, lahat po yan, tinitingnan niya kung anong mga nutrients po and vitamins yung nakukuha natin na mga tao na pag kumain tayo nun. And then, ito yung lumalabas sa research niya after pag-aralan niya. Lahat ng plants, fruits and vegetables sa buong mundo, no? Nakalagay dito, barley is recognized by science as the most nutritious of all plants foods containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes, plus chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals that our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. So si barley daw po, complete food na siya. Kahit ito lang po ang kainin mo araw-araw, di ka manghihina. Kahit di ka na kumain ng rice, ito lang pwede na. Kaya pwede to sa mga nagda-diet, no, mga mentors, kasi di ka manghihina dito. Hindi ka magiging gutumin. Barley lang, no? Na-experience ko na din po yun, no, na hindi, pag nalipasan tayo ng gutom, mga mentors, noon, pag nalipasan ako ng gutom, expect ko na po sasakit yung ulo ko. Pero ngayon po, di ko na siya naramdaman. Dahil siguro, wala naman akong ibang gamot na iniinom kundi barley lang. So kasi complete food na siya. Lahat ng kailangan ng katawan natin nasa barley na. Pati itong phytonutrients and phytochemicals, anong food ang kakainin mo, 'di ba? Pag ito yung sinasabi yung phytonutrients at phytochemical. So magtatanong ka, anong food kaya ang kakainin mo para makuha mo 'yan? 'Di ba? Maghahanap ka pa sa palengke, magre-research ka pa, 'di ba? So pag nasa palengke ka na, ang tendency doon tatanungin mo yung tendera kung ano yung prutas ba na mayroon yung phytonutrients or phytochemical. So hindi din namin alam ng mga nagtitinda doon, 'di ba? Kaya karamihan sa labas, kaya di natitake yung mga nutrients na kailangan para mag-function yung katawan natin. Kaya sa labas, maraming may sakit. Kaya nandito tayo kay Barley or kay I Am Worldwide, no? Nandito tayo para i-educate sila kasi wala din naman silang alam. Kasi di nila alam yun eh. Kaya nandito kaya tayo, sikapin talaga nating umattend ng training. Lalo na dito sa product knowledge. So hindi lang basta-basta para matuto, kundi para ma-educate mo din yung mga kakilala mo na ma-offeran mo ng barley. Kasi pag di mo alam yung barley, namamahalan sila. Lahat naman eh, pag sinabi mo ng presyo, mahal naman. 'Di ba? Kasi di nila alam yung benefits na makukuha nila. Mahal nga, pero hindi naman nila alam kung ano yung mga benefits na makukuha nila. So, imagine mga mentors, no? Meron tayong 68 micronutrients na, 'di ba? So, mabibili mo ba lahat yan sa palengke? So, ganun karami o kalaki ng pera na uubusin mo. Tama po, kung bibilhin mo yung 68 micronutrients na yan, nahanapin mo sa palengke. Diba? Kasi isa-isa lang eh. Sa isang gulay, isang nutrients lang makukuha mo. Tama? Tulad ng kalabasa, anong makukuha natin yun? Vitamin A ba? Tama po ako. Vitamin A lang makukuha mo doon. Sa orange, vitamin C. Paano pa yung 68 na micronutrients na kailangan ng katawan natin. 'Di ba? Mayroon tayong 68. So, nakabili na tayo ng kalabasa, nakabili na tayo ng orange. Paano ba yung 66 micronutrients? Tama po. Isipin mo magkano ang kalabasa, magkano ang orange, 'di ba? Pero ang tanong, makakain mo ba 'yan araw-araw? Tama po mga mentors? Hindi naman, 'di ba? So magbarley ka na lang.
mag-barley na lang kamo sila. Pag member sila, 50 pesos lang per day, di ba? Ano lang ba yung 50 pesos para maging healthy ka? So, pag naka-hospital ka, libo-libo. Di ba po? So, meron tayong 68 micronutrients na makikita or makukuha sa barley natin. Sabi nga dito, meron 17 types of minerals, 16 types of vitamins, 17 types of enzymes, 18 types of amino acid. So, ganyan kadami yung nutrients na makukuha mo sa isang sachet ng barley per day. No? So, sa barley pa lang, solve na katawan mo. Diba? Solve na kaagad yung makukuha mo o yung mga nutrients mo na gusto mong makuha sa isang araw. Diba? So, ito po yung mga instructions, no? Instruction for use. So, ang ating barley mga mentors, tinitimpla po siya. Kailangan empty stomach na inumin po yung barley natin kasi para yun yung, ang mas maganda pa mga mens, pagkagising mo sa umaga, para yun yung talaga kaagad ang ma-absorb ng katawan natin. 30 minutes before meal. So, ganun siya. Imimix po siya sa lukewarm water, no? Or cold water, pwede. Basta wag po galing sa boiling water. Kasi meron po tayong live enzymes po sa ating barley na kung saan pag nilagay natin sa mainit na tubig, mamamatay siya, mawawalan po ng effect or bisa yung barley natin. So, pag tinimpla po natin mga mentors, kailangan pagkatimpla, kung po pwede, inumin at ating kaagad siya. Kasi, may self-life po ang live enzymes natin. 20 minutes lang po ng after ng pagtimpla mo, nawawala na po siya. Diba? So, kailangan, bago pa mag 20 minutes, mainom na natin siya. So, stored in a cold, dry place away from direct sunlight. Dapat po, hindi po natin siya papainitan, no? So, amazing pure organic barley is originally grown and cold processed in Australia. So, doon po siya hina-harvest o pinapowdered at pinapadala po dito sa Pilipinas. Saan? Galing siya sa Australia, mga mentors, no? Pinapadala dito sa Pilipinas sa factory po ni Miss Maritone Fernandez sa Herb All Organic Trading Corporation. So doon po siya nilalagay sa sachet at binabox. Okay? Tapos dadalhin po siya sa I Am Worldwide sa ating office po. I Am Worldwide Corporation. So tayo po ay isang distributor ng company. Ang tawag po sa atin, independent distributor. So tayo naman ngayon ang nagdi-distribute sa tao. Okay? Hindi po yung barley, hindi po galing kay I Am Worldwide. Ang barley po ay galing kay Miss Maritone Fernandez, a company niya na Herb All Organic. May mga tao kasi na ganun matanong din. Kaya kailangan alamin din natin talaga. So ang barley po is from Australia, pinadala kay Miss Maritone Fernandez sa Herb All, and then dinidistribute po or kay I Am Worldwide, at tayo po binibili naman natin sa I Am Worldwide, tapos tayo na din ang magdi-distribute sa tao. So, yung color, flavor, texture may vary due to season of harvest. So, may time po kasi mga mentors na medyo ang ating barley, na-encounter nyo na po ba yun? So ako, sa isang taong kong pag-iinom, na-encounter ko na po talaga na minsan medyo brown yung barley natin, minsan naman green, no? Minsan light green. So ganun po pag organic. Wala po tayong nilalagay na kahit anong preservative so para maging pare-parehas ang itsura ng barley natin. Depende po, so ibig sabihin, depende po siya sa season of harvest, mga mentors. Kung ano yung kulay, kung ano yung lasa, kasi po minsan, medyo mapait-pait ng konti, hindi naman mapait, medyo lang, no? So, na-experience nyo din po yan, di ba? Sabi mo po ni Miss Maritone Fernandez, mga mens, mas maganda nga daw po yun, mas potent nga po daw yun. Yun daw po yung gusto niya. Yung sobrang brown or medyo napapaitan. Sabi niya, mas effective daw po yun. Or kumbaga, malakas yung tama. So, explain nyo na lang po sa mga client nyo kung bakit nagkakaroon ng changes or kasi, di ba, yung iba nagtatanong, bakit yung binili ko nung una green na green, di ba?
kahit ako po noon naka-encounter ako, nagtanong po talaga ako kasi hindi ko naman din po naaral po pa yung product knowledge. Nagtanong po ako dati, bakit dati green tapos yung parang brown tapos parang ang iba ang iba yung flavor. Ganun ako. Nagtanong din po. So, sa mga bago no, na hindi pa po alam, ganun po yung ipapaliwanag natin kung bakit nagkakaroon ng changes. So, gluten, dairy, additive, and GMO-free din po. Kasi may magtatanong po talaga na ganyan. Kasi po, ang iba po, may mga halo na yung ibang barley. Di tulad po sa barley natin, na puro po talaga siya. So, ang kagandahan din po, nasa certified po tayo. So, kumbaga parang nasa certified. Parang platform po to, no, na nagsi-certified po ng organic product. So, ang pinakamaganda dahil nasa certified tayo. Kasi, pag organic po product natin, pag pag nasa certified po tayo, so ibig sabihin kahit saang bansa po, nakakapasok po yung product natin pag tayo nasa certified po. So again po, manufactured po ang ating amazing pure organic barley by Herb All Organic Trading Corporation. Ito po yung company ni Miss Maritoni Fernandez at distributed by I Am Worldwide Corporation. At tayo po ay independent distributor ni I Am Worldwide. Okay. Ayan po, meron po tayong tatlong klasing barley. May powder, may capsule, at choco barley. So si choco barley, siya lang po yung may stevia and chocolate flavor. So maganda po to sa mga kids po na hindi mahilig po mag-inom ng kumain ng gulay, no, prutas, pwedeng-pwede po tong ating choco barley. So, yung capsule po natin, meron tayong capsule, pero yung capsule po natin, 6 capsule is equivalent po to 1 sachet powder. Kasi yung iba, ang ginagawa mga mentors, isang capsule per day lang ang iniinom. Kaya nagtataka sila walang effect. Para mag-effect po, kailangan maka 6 capsule pa per day. Kasi yun po yung equivalent natin sa isang sachet na powder. Okay po, yung barley kasi natin, per sachet na siya, yung powder natin. 3 grams. Yung 3 grams po kasi, yun po yung iniinom, minimum. Yun po yung minimum grams ng barley na matitake effect sa system natin. So kasi, di ba, pag napansin mo po, yung ibang barley, may halong stevia. Di ba, yung kasi ate pure. So, dami na nilang iniinom, pero wala pa rin effect. Kasi, di sila nakaka 3 grams eh. Kasi yung barley nila, hinahaluan nila ng stevia. So, kung baga hindi mabubuo yung 3 grams. Kasi, yung isang grams, yung ibang grams is asukal na. So, di niya nabuo yung 3 grams. Kaya yung nangyayari, walang effect. So, ano yung ating barley, naka 3 grams siya. So, minimum po intake po yan ng barley para mag-effect po yung body system natin. Kasi yung iba, nakalagay nga sa sachet nila, 3 grams, pero may halo na lang. So, ibig sabihin, nag 3 grams siya dahil kasama na yung hinalo nila. Pero yung barley natin, 3 grams talaga siya, pure siya na 3 grams talaga na barley. Okay? So, capsule natin, kailangan maka 6 capsule ka per day para take effect po sa katawan natin. Kasi yan po yung minimum intake natin. So next po, ito naman po yung mga equivalent food na kakainin natin sa labas, 'di ba? Kung mag-take tayo ng barley. So ito nga po yung sinasabi natin na pag di natin alam, di natin may explain sa client natin na mas makakamura siya pag nag-take siya ng barley. Bakit? Kasi imagine ang isang sachet mga mentors ng barley, katumba siya sa 11 glasses ng milk. Unang-una sa lahat mga mentors, so kaya ba nating uminom ng 11 glasses sa isang araw? Di ba hindi? Tapos equivalent siya sa 7 oranges, 25 bananas, 6 apples. So 5 times more iron than spinach din siya. 4 times B1 than wheat flour.
contains 8 of the essential amino acids. So, ang amino acids mga mentors, siya daw po, ito daw po yung nakukuha sa mga buto ng prutas at gulay. 'Di ba? Tayo kinakain natin may yung mga buto, hindi naman. 'Di ba? Kumbaga tinatapon natin kadalasan. Kaya di natin kumbaga hindi natin natitik yung amino acid. Maganda din po ang ating barley dahil antioxidant siya. Mataas siya sa ORAC value, antioxidant siya, panlaban po siya sa mga free radicals na nakukuha natin sa labas, mga mentors. Katulad ng mga usok, no? Pollution, even stress. Yun po yung mga free radicals na sumisira ng mga cells natin. Ang antioxidant po, siya po yung lumalaban at nag-protect po sa katawan natin. So, ganyan po ang kasustansya yung barley natin, mga mentors. Kaya pag di mo alam, baka ikaw mismo, manghihinayang uminom ng barley pag hindi mo talaga alam yung mga benefits ng ng barley natin. Ay, kung member ka na, manghihinayang ka pa ba? 50% discount ka na. Diba po? So, ito naman yung ating amazing acai berry extract with collagen and Bako Pamonieri. So, meron naman itong 8 essentials ingredients, mga mentors. So, ang alam lang kasi natin, ang acai berry po is collagen at Bako Pamonieri lang. Bukod pala doon, mga mentors, meron pa siya palang ibang ingredients po. Kaya pala napakasustansya din pala nito. Imagine, may acai berry na, no? May Bako Pamonieri, collagen, omega-3. May kasama na din siyang barley. May ginseng, may goto kola at turmeric. So 8-in-1 siya. Di siya basta-basta lang collagen. So ito po yung mga ingredients na nakakatulong sa katawan natin. Nakakatulong din po ito pag sa ating skin, nagiging maganda yung skin natin, immune system natin, no? Nakakatulong din sa mga makakalimutin, mga mentors. Yung mga makakalimutin dyan, ano bang tawag doon? Alzheimer's ba yun ata? Yun, makakatulong ito sa ating kuko. Yung, alam yung magiging na tumitigas siya or madaling humaba. Then sa hair din po. So next po natin is yung ating Garcinia Cambodia. So slimming juice po siya para po sa mga gustong magpapayat dyan, no? Di mo na kailangan pumunta sa gym araw-araw. Okay? Meron tayong Garcinia Cambodia. Hindi lang siya nakakapagpapayat, no? It can improve immune system also, elevate mood and energy, releases serotonin and happy hormone. So, kumbaga nagpo-produce kasi siya, ang Garcinia Cambodia, ng serotonin na tinatawag na happy hormones ng katawan natin. So, nakaka-boost siya ng metabolism, no? Nakaka-help din siya no, mag-lower blood pressure and cholesterol. Then, siya din po ay fat blocker. So, tinitake din ito before meal para pag kumain ka ng fat, ng mataba, right away nabablock po siya. Diba? So, appetite suppressant din po siya, aids the digestive system. So, meron din tayong mga coffee, mga mens, no? Ang coffee po natin, kung meron po tayong mga kaibigan na mahilig magkape, yung laging nasa Starbucks or coffee shop or kung saan pa man, so ang mga mentors, ang makukuha natin doon is diabetes. Kasi sobrang matatamis yung mga coffee, di ba? Daming sugar. Siyempre, pag sinabing Starbucks, mahal din, di ba? Mahal pa. So sa kape naman natin, ang ginagamit din natin, Arabica coffee din. Yun din yung ginagamit sa mga Starbucks. Ang kagandahan na ng coffee natin is healthy coffee. At saka mura pa, di ba? So meron tayong coffee with barley, coffee mocha at latte. So alkaline na din po siya. Ibig sabihin, kahit acidic ka, pwede mo siyang inumin. Walang problema. Hindi po tataas yung acid level mo. Meron kasing iba, di ba, nabawal sa kape, no? Pag nagkape sila, na-emergency kaagad sila, na-acidic sila. So, di nila kinakaya yung atake ng acidity. So, ito po yung alkaline na. Pwede siya sa mga may acidity. Tapos may barley pa, di ba? Habang nagko-coffee ka,
nakakapag-take ka ng barley. So ang tanong po ng iba, sasabihin nila, paano yan, mens? Kasi sabi nga, pag may barley, hindi pwede sa kumukulong tubig. Pag nagkape ka, mainit na tubig ang ilalagay. So ang paliwanag po doon mga mentors, sabi na sa mga mentors natin, pag ikaw daw po magkakape ng ganyan, so halimbawa, kumukulo yung tubig, lalagay mo sa baso. Hindi mo po daw kaagad ilalagay yung powder o yung coffee sa galing kumukulong tubig, yung nasa baso. Ang gagawin nyo po daw is antay po tayo ng 5 minutes bago po natin itatap or ibuhos yung ating powder. At sa ganun po, para hindi po mamatay yung meron po sa barley, yung live enzymes po sa barley natin. Kailangan antayin po natin muna ng 5 minutes bago natin timplahin. Okay po? Yan po ang gagawin natin. So, mocha po, medyo matapang daw po itong mocha. Tapos, itong latte naman is creamy. So, next po, meron po tayong coffee mix with glutathione para sa mahilig po magpapaputi. Alam naman natin pag sinabing gluta, no, pupuputi daw. So, ang nakaka-cleanse po siya ng liver natin. Yun pala yung function niya sa katawan ng tao. Akala ng karamihan, pampaputi siya. So, nakaka-cleanse po siya ng liver. And then, ang side effect po niya is maglalighten po yung skin natin. So, kaya po pala tayo pumuputi kasi ibig sabihin, yung liver po natin malinis. Okay? Kasi, kung may problem ka naman sa liver mo, madilaw ka naman. Madilaw ka tingnan ng iba. So, ibig sabihin may sakit ka nun. Diba? May tama yung atay mo. So, pwede silang mag-take ng glutathione natin na coffee para ma-help din yung kanyang liver. Okay? So, meron naman po tayong coffee mix with tungkat ali. So, ito po daw ay parang natural Viagra po sa mga male po, no? Sa mga female naman po, nakakatanggal o nakakatulong din po siya sa may mga dysmenorrhea. Ito din po ay kung makapalaban ka po sa puyatan, the best po itong coffee natin. So, nakaka-help din siya sa pagpupuyat natin. Di ba sa mga kape na nabibili natin, sasabihin natin mag-coffee nga para hindi tayo antukin. So ito din po sa atin, sa coffee natin, ito daw po yung best para labanan din po yung puyat. Okay? So nakaka-help din po siya para mag-normalize ang blood pressure natin. So yung next naman natin is yung immunergy. So sa immunergy naman po, syempre, ito po yung vitamin C. Kumbaga panlaban sa sakit. Mayroon din siyang zinc, vitamin D, so Moringa oleifera. So, ibig sabihin Moringa oleifera, ito po yung malunggay, ito po yung tinatawag natin na barley ng Pilipinas. 'Di ba po? So, sino po dito yung lumaki na kada magluluto ng ulam na may sabaw, laging may kasamang gulay? I mean malunggay. 'Di pa po? Mostly po yung mga ka-relate dito, yung mga taga-probinsya. Alam mo yung ano ka lang sa kapitbahay, no? Kung wala kayong tanim, kukuha lang kayo sa kapitbahay, makakapagsabaw na kayo, no? Nasamahan ng malunggay. Pero alam niyo po yan ngayon mga mentors, ang malunggay napakamahal na sa palengke. Halos wala na tayong hihingan sa kapitbahay natin. So ayun nga po kay Mara, din pa pula to, nakakapag-boost ng energy natin. So ayun nga po daw kay hindi, sinabi talaga to ni Miss Maritone Fernandez yung last ISO. So mag-ISO na po tayo, no, reminders po natin mga men. Mag-pay na po tayo para sa ISO natin para sa January. Last January po, ayon po kay Miss Maritone Fernandez, sabi niya po, sa panahon daw po ngayon, hindi na po ordinaryong virus yung meron tayo. Tama naman po, di ba? Kaya kailangan daw po may extraordinary panlaban na din po tayo. Kaya kung magbabarley ka, mag-take ka na din po neto para iwas sa sakit ang ating immunity. Kasi power protection po ng katawan natin. Ganun din po ang ginagawa po ngayon kung power doon siya. Dalawa na siya, barley at saka immunity. Pwede po siyang pagsabayin. Okay po. So next po natin is yung ito po, hindi ko po alam kung meron pa tayo nito, no? Scalar pendant. So,
ito po daw po siya ay kinuha sa minerals ng bulkan ng Japan. So ito daw po ay nag-absorb ng negative energy, 'di ba? Sa panahon ngayon kasi marami na tayong ginagamit na gadgets, no? Mga machines na. Kumbaga, lahat po na 'yan nagpo-produce ng radiation. So pag meron ka po nito, di po kaagad napupunta sa brain natin. Kasi ang radiation po, brain po kaagad ang target, 'di ba po? 'Di ba napansin niyo pag sobrang tutok tayo sa gadget, 'di ba? Sa laptop natin, sa cellphone, 'di ba? Minsan nararanasan ko din 'yun minsan sumasakit ulo natin. So dala po 'yan sa radiation. So kung meron ka po ng scalar pendant, yan po yung radiation is ma-absorb niya. So ito na po ang last mga mentors, no? Sana po kayo no attentive. So, ang sabi dito, the bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten. So minsan ang hirap or ang hanap natin no, yung mura pagdating sa bilihin, 'di ba? Makamura ka hanggang sa mapapamura tayo, 'di ba? Kaya 'di ba marami tayong client na nabiktima ng nabitas, mga mentors na yung mga nakaraan, 'di ba? Ang daming sa atin na ano ba talaga ang best or ang totoong barley kasi sila nga gusto nila ng mura, doon sila bumili sa Navitas. Kasi yun ang gusto nila mura Pero pagdating sa kanila yung product, peke naman. So, kumbaga hindi nila iniinom. Di ba nakita na yun natin yung mentors na yung fake na barley? So, sayang yung pera. Kung sa mga cellphone nga, mga gadgets nga, halimbawa, kahit bags, di ba? Gusto natin branded, di ba? Why not sa health natin, lalo na sa pag tinitake natin sa loob ng katawan natin? Dapat nakakasigurado din tayo na high quality. Di ba po? Wag lang basta-basta mura. Kasi minsan akala mo nakakatipid ka dahil nga mura, 'di ba? Mas hindi mo alam napapagastos ka pala. Kasi di mo naman alam or hindi mo naman napakinabangan. Kasi hindi ka gumaling So sayang. Kasi sa atin kasi minsan mga mentors, yung iba, depende pa rin po yun sa katawan ng tao. Kasi yung iba minsan, 1 box, 2 box, may nakikita na silang process, 'di ba, sa katawan nila. So, huwag tayo manghinayang kasi para naman sa health natin. So, okay? So, sabi din po dito, quality isn't expensive. It's priceless. So, hindi po siya expensive ang quality, lalo na kung matagal mong gagamitin. Okay. Sa gadget, gusto mo ng Apple, di ba? Brand na Apple, Samsung, ayaw mo ng China. So, ganun din sana sa health natin. Branded din yung binibigay natin sa katawan natin. Diba? Kasi, di maganda yung health. Pag hindi maganda yung health natin, di din natin makukuha yung mga gusto natin. Kasi may problema tayo sa health natin Kasi yung pinakapuhunan natin talaga yung health natin. Kaya nga sabi natin, health is wealth. Diba? Doon sa IBP natin, lagi nating sinasabi yan. Kahit di ka mayaman ngayon, kung ikaw healthy ka, kayang-kaya mo magpayaman. Di ba po? Lalo na nandito ka sa I Am Worldwide, di ba? Lagi nang sinasabi ng top mentors natin, pag nandito ka sa I Am Worldwide, sundan mo lang kami. Talagang aangat ka, di ba? Pero kung ikaw mayaman ka, di nagka-problema ka sa health mo, pwede kang magbaback to zero or mag-negative pa. Marami na pong nangyaring ganyan, marami na pong sobrang yaman, then nagkasakit. Nabenta yung mga ari-arian, minsan nga yung nagkakautang pa. So, ganyan kahalaga yung health natin, mga mentors. So, dapat alagaan natin yung health natin. Sabi nga doon sa IBP natin, kailangan ang isang tao mayroon siyang time, health, and money. Kailangan complete accessories po yan. Di ba po? So, last na po mga mentors, no, the best investment you can ever make is in your own health. So, kung nag-i-invest ka po sa insurance or kung ano pa man yung pinag-investan natin, why not mag-invest tayo sa health natin, yung pinakamahalaga. Kasi
yan talaga yung real wealth natin, 'di ba? Kaya alagaan natin ang ating katawan. So ayun lang po mga mentors. Maraming maraming salamat po. Sana po may nakuha po kayong learning po sa explanation ko po or yung sa pag-speak ko po sa about sa product knowledge natin kasi yun po ay yung mahalaga. Maraming salamat po again. Amazing morning everyone. I am Naomi G. I am Agent of Hope and I am World. Thank you so much. Back to you, Mentor Amini. Thank you po. Hello po. Nandyan pa po kayo. Amazing morning, Mentor Mini. Sorry. Ayan, naka-unmute. Okay na po. Congratulations, Mens. Ang ganda learning po. Ayan. Teka lang po, hindi pa ako stop sharing. Thank you so much, mga mens. Ayan. So, again, maraming salamat, Mentor Naomi, kasi grabe po yung learnings namin for today. Ayan, isa sa mga takeaway po namin, no, wag magpapanik kapag may mga reaction sa ating katawan. So, ibig sabihin po, nagwo-work ang barley sa katawan natin. So, pangalawa po, tuloy-tuloy po ang pag-inom natin ng barley kasi gaya po ng mga sasakyan, no, kailangan may maintenance din po. Tama po. Ayan. Yan yung mga learnings po natin kay Mentor Naomi. And isa pa po, yung ating pong pabago-bago ng color, ng taste sa ating barley dahil po sa season of harvest. Ayan. So, napaka-importante po yung senior sa atin ni Mentor Naomi kasi kailangan po sa negosyo natin yung may product knowledge tayo. Yung alam po natin kung ano yung ibinebenta natin. Ayan. So, ang dami po nating natutunan, no? At lastly po, no, sabi nga po ni Mentor Naomi, it's the quality, no? It's not expensive. It's priceless. Ayan. So, iyan po lagi nating ima-mindset sa mga nakakausap po natin, no? Huwag tayong after sa presyo. After po tayo dapat sa quality kasi ito po ay ini-intake natin sa katawan natin. So, tulad din po ng mga gamit natin, ng mga gadget, sabi nga niya, ayaw natin ng made in ganyan, made in China or kailangan po, branded. So, iyan, branded po ang ilalagay natin sa loob ng katawan natin. Ayan, para sigurado po yung quality ipinapasok natin. Ayan. So, maraming salamat po sa ating 47 participants. Ayan. So, ang dami po talagang learnings, especially sa mga bago po nating kasama, no, na mentors. Ayan. So, kung may mga tanong pa po tayo, no, pwede po tayong magtanong kay Mentor Naomi. Ayan. Meron po bang may gustong mag-question? Ayan. Open po tayo ngayon sa mga question. Mens, picture mo. Paki-unmute na lang po kung sinong gustong magtanong or pwede po i-chat. Questions. Picture ata muna tayo, Mens. Sige po. Picture muna daw po tayo bago yung ating mga questions. Hello po, amazing morning. Ako na pong kukuha ng pictures, Minta. Kuya, andito pa si Kuya Mark. Wait lang po. Yan, kukuhanin ko po muna kayo, mentor. So, wait lang po. Si mentor na Yumi po muna. Kayo po dalawa mentors. Baka Mentor malungkot. Mini po. Po, smile. Yan. And gallery review po mga mentors. Pa-open cam na lang po para makita po yung magaganda at gwapo nating mukha po, no? Okay. Design po. Yan. 1, 2, 3. 2 slides po. Wait lang po.
May isa pa pong slide. Open cam lang po. 1, 2, 3. Sorry. Yan. Thank you po, mentors. Ang init. Ayan, sa mga gusto pong mag-question kay Mentor Naomi, pagkakataon na po natin, no. Tragisto bala kanito Ria po. 0975. Ayan. Meron po ba gusto magtanong? Paki-unmute lang po or pwede po sa ating chat box. Hello po, good morning. Yes po. Ako po si Jun Opalia, father po ni Ma'am Erica. Opo, tanong ko po lang ma'am kung lahat ba mga discussing mo ay tawag ito. Wala bang complicated sa bawat tao na inom, bata man, matanda man, may sakit man o wala. Wala bang side effect po doon? Okay po. Sa mga experience niyo po na mga nagumamit na, wala bang nag-complain o nagreklamo sa inyo na ininom nila yon, nagkaroon sila ng halimbawa rashes sa katawan, may mga ganun ba? Hello, amazing morning po, Mens. Yes po, Mens, no? Yung iba po talaga nakaka-encounter. Meron na po akong kliyente na na-encounter po na ganun po, ano po sa akin, bakit ganito? Kasi sa sarili ko pong testimony po kasi, Mens, nangyari po yun, yung nag-inom ako, nagkaroon ako ng parang butlig-butlig po, sabi ko po kanina sa katawan. So may kliyente po din po akong nagsabi na ba't ganun, ma'am, yung nagpagkainom ko. At isa pa po pala, nung nag-inom po ako, na-experience ko din po pala, yung alam mo yung nahilo ako ng konti. Pero ang sabi nga po, ano lang po yun, process of healing. Ang akin naman, sa na-experience ko po, yung kliyente ko, ang sabi sa akin, ba't ganun? Nahilo ako, pero hindi naman tumagal. Pero dinedire-diretso ko siya, nawala naman lang siya bigla. Yung po ang na-experience ko, na, ang sabi ko nga kanina po, no, Mens, na process of healing lang siya, process of recovery lang po siya. At pagdating naman po sa pag-inom, mentors, no, ang barley po is kahit sino po pwedeng uminom. Matanda, bata, buntis, lactating, nagdedede, yung kasi si Mentor Jonelyn, yan, buntis yan, nagiinom ng barley. So hanggang sa lumabas yung baby niya, no, pinapainom pa rin niya yung baby niya. So ibig sabihin, pwede po siya sa lahat. Kahit po anong sakit meron ka po, pwede po yung barley. Kailangan lang po, ang barley po muna ang inumin natin. Kahit po may mga maintenance po tayong tinitake, pwede din po mag-take pa rin ng barley. Kasi po ang barley po is food supplement po naman po siya. Wala po siyang kahit anong halo po. Kasi para lang po tayong kumain niya ng gulay or prutas po na loaded po ng nutrients. Kaya wala pong dapat ipagkabahala. Kumbaga kung may na-encounter lang po tayo ng mga ganyong mga instances po, lang po yun, process of healing. Hindi po tayo dapat mataranta. Kasi sa akin po, sa case ko po is nangyari po talaga sa akin. Pero hindi po ako nataranta kasi po, yun po, umatin po ako ng naintindihan ko yung process of healing, no? Tapos yung mga sinasabi ng mga mentors, nagmamimiso din po ako sa kanila na ba't ganun, na may ganito, ganyan, sabi, lang daw po talaga yan. Kumbaga, dumadaan po kasi tayo ng 4 stage of healing po, Mens. Thank you po. Yeah. Ayun, thank you so much po sir sa pagtatanong ninyo, no. At least nalalaman din po ng iba nating listeners kung ano talaga ang effect at ano po yung mga pwede nating isagot sa mga customer po natin, no, para hindi po tayo nagwo-worry. Ayan. In addition po, no, at least very well said po yung sagot ni ni Mentor Naomi, and in addition po para po sa akin, no, iyon po kasing mga reaction na yon is normal. Gaya po ng sinabi ni Mentor Naomi, dumadaan po tayo talaga sa 4 stages. So normal po yung mga reaction dahil nililinis po yung katawan natin, and at the same time po nilalabas yung toxic ng katawan natin. Ayan. So meron pa po bang mga gustong magtanong?
hanggat nandito si Mentor Naomi, no? Ayan, napakahalaga po kasi ng product knowledge. Mayroong mga customer na sobrang mabusisi po talaga. So, kailangan alam po natin at handa tayo sa mga isasagot. Ayan. So, sino pa pong gusto magtanong? Meron dito, ito yung father ni Arika. So ngayon, ito yung anak. Amazing morning po mga mentors. So may tanong lang po ako, no? So kasi marami akong na-encounter na mga clients na may mga health conditions like diabetic, high blood, may nagagano, nagme-maintenance. Okay lang ba na isabay yung maintenance nila na prescribe ni doctor plus barley, or hindi siya recommended, or paano po ba yun? Ano ang pwede kong maisabi sa kanila? Kasi open naman sila mag-barley, pero ang tinatanong sa akin, okay lang ba na isabay ba yun sa mga maintenance nila? Thank you po. Hello, Mens. Amazing morning. Yes po, Mens. Wala pong problema po kahit po ilan pong meds po ang meron or kahit ilang pong maintenance ang meron. Basta ang mahalaga po, uunahin lang po natin muna yung barley. Di ba po iinom na tayo ng umaga ng barley? 30 minutes before meal. So after 30 minutes, pwede ka nang kumain. Di ba? Pag kumain ka, after 30 minutes, pwede mo nang sundan or kung ano yung mga maintenance na pinapainom ng doktor. Wala pong kaso yun, Mens. Pwede po. Kasi si Miss Maritone Fernandez nga po, di ba? Nagka-chemotherapy siya noon, nagka-radiation siya noon, pero sinasabay niya yung amazing barley natin. Nanay ko po kasi may arthritis at saka may mga maintenance din po siya sa high blood. Pero pinapainom ko po siya ng barley. Basta ang mahalaga po, unahin lang po muna yung barley. Kailangan yung barley po muna yung ma-absorb ng katawan natin. Diba? Para yun talaga ang unang maano niya sa katawan natin. Tapos, after mag-barley or after one hour, pwede nang inumin yung mga meds niya, yung mga maintenance niya. Nanay ko po kasi high blood din. Pero umiinom din ng barley. Ayun po siya, Mens. Pwede po siya, Mens. Wala pong kaso. Barley first. Yes po, barley first po, bago yung mga meds. Unahin po muna yung barley. Thank you po. Ayan. Meron pa po gustong magtanong? Sige po. Kasi tayo po mga Pilipino, mostly sa minsan may na-encounter po tayong pinusuko sa daan. Ito po yung tanong po ng kasi mayroon ba kayong ebidensya o proof na may papakita sa amin na certified ng doktor na pwede yung painom nyo kami ng ganitong product na parang halimbawa tayo, magtitinda tayo ng mga produkto sa kanila, mayroon ba tayong mga papel na pwedeng ipakita na certified na tayo ay na-approvean ng doktor na yung mga ganun sinabi kanina regarding po sa mga may sakit na pwedeng uminom. Okay po. Actually po, ang mga doctors po kasi, Mens, hindi naman halos. Kasi, Mens, meron na po tayong doktor na member po ng I Am Worldwide. Meron na po. Sa apply nyo po, pwede po kayong humingi ng mga testimony. Lalo na po yung mga doctors po na nag-testimony na po, pwede nyo po hingin yung video po nila. Kasi ang doctors po kasi, hindi po sila negative sila sa barley natin. Pero pag sinabi pong kung certified po tayo 100% FDA approved po tayo, halal approved, ganyan, ano pa ba? NASA certified po tayo, sabi ko nga kanina na nakakarating tayo sa ibang bansa, meron po tayong mga papeles niyan, Mens, na maipapakita sa kanila. Pero pag sinabi natin na nirecommend ng doktor or niresita ng doktor, kasi yung ibang doktor against po sila sa barley natin. Pero may doktor na po tayo na sinama na doon sa reseta. Di ba nakita natin yun, pinost na natin yun na sinama na doon yung Amazing Pure Organic Barley. Kasi meron na tayo ditong mga doctors na nagpatunay. Ay, di ba kailan? Last week ba yon na may doktor tayong speaker dito na nasa ibang bansa. Di ba?
So siya, ang sabi nga po niya sa atin, hindi lang basta-basta food supplement ang barley daw po para sa kanya, is gamot daw po talaga kasi nakatulong sa kanya. Di ba po? May additional ka po, Mini. Thank you. Ayan. So sa question po ni Sir, no, for me po, no, and as far as I'm concerned, yung ating pong barley is food supplement. So no need po na ireseta ng doktor, no? Para din po kasi itong gulay lang na mataas yung uri ng gulay. Like yung malunggay po, hindi naman po nire-reseta na sa atin ng doktor. Since ito po, walang halo, fresh. So ganun din po yung ating barley. Since it's 100% organic, wala po itong hinalong chemicals, napaka-safe po talaga sa atin. So sabi nga din po nila, may mga doctors na naniniwala dito, meron din po mga doctors na hindi. Iyon. Pero kasi po ito, sabi nga po natin, is hindi gamot. It's more on grass and vegetable. So, yun po yun. So, napaka-safe po kahit pong walang reseta yung doktor sa atin. And marami po talaga tayong mga testimonies. Like ako po, sir, no? Napunta po talaga ako dito dahil sa thyroid cancer ko, no? Ito po ang nakatulong din sa akin. So from 8 maintenance ko po, naging isa na lang po dahil po sa barley. Ayan. Hindi din po ako sinabihan ng doktor ko, hindi po ako niresetahan na gumamit ng barley. Pero it's my decision po na i-take ang barley. Since sa akin pong pananaw din, napaka-safe po talaga. Dahil hindi ko din, din po kasi maselan din po yung sakit ko, cancer is cancer. So pinag-aralan ko din po. And it turned out na naging okay po sa akin. So, iyon po. Thank you po. Hello po, amazing morning, mga mentor. May tanong ko lang po. Tanong ko lang po kasi minsan nag-take na po ako ng Garcinia kasi dinadalan po ako sa Saudi. Ngayon, nag-take po ako ng Garcinia. Sa isang sasi po, inaantok po ako. Ano po yung magandang gawin para yung ano ba yung dapat gawin? Yun po. Driver po kasi. Ayun. At saka driver po ako sa Saudi. Kaya nung pagising ko po ng umaga, nag-take po ako ng barley, yung isa, yung tawag doon, yung pure. And then, after mga siguro 3 hours, nag-take po ako ng Garcia. Garcinia. And then, after nag-take po ako, mga siguro 30 minutes, nung nagbiyahe na po ako, nantok po ako eh. So, yun pa may effect ba yung sa high blood, ganun po. Baka high blood lang po ako, ganun. Pero may po yung kandon. Yun lang po. Salamat. Amazing morning, Mens, Michael. Ay, Mens, high blood po kayo, Mens? Pag may health concern po kayo, dapat, Mens, no, sa pagkakaalam ko, bago mag-take ng Garcinia, kailangan po, pag may health concern kayo, kailangan barley po muna ang inumin, yung powder lang po muna bago po kayo mag-take ng Garcinia. Kasi ang Garcinia po is hindi po ata siya recommended sa may mga high blood. Excuse me po. Hindi naman po ako high blood eh. Na-high blood lang po ako pag wala pong pera at saka yung sahod po. Ganun po ba? So wala naman pong masama po yun doon, Mens, na pag sabayin niyo po yung powder at saka yung Garcinia. Hindi po. Excuse me po. After mga 3 hours po, ganun po ang ginawa ko. Kaya po yun, nag-effect po sa akin. Inaantok po ako habang nagdadrive po ako eh. Wala akong maintenance eh. Mga Mens, meron na pong naka-experience pa sa Garcinia Kombucha. Mentor Mini, may po ba kayo? Actually, kasi ang Garcinia po is fat blocker talaga. So, may mga restrictions po. So, sa part ko po kasi, wala akong sa fat blocker tsaka sa pag-i-slim, no? Joke lang. Ang Garcinia po kasi talaga is may mga restrictions. Ngayon po, sa question nyo po, sir, na inaantok kayo, siguro po,
magkakaroon lang tayo ng adjustment sa pag-inom. Kung tingin nyo Yun. po ganitong time nagda-drive kayo, siguro po pwede natin i-adjust yung pag-inom ninyo para hindi kayo antukin. Yun po But yung naramdaman ko. Kaya po, I don't think po, sir, no, na may effect sa pagtulog natin yung ating Garcinia. Though I'm not sure, no, pero tingin ko po, observe pa po natin kung talagang nanggagaling sa Garcinia yung ano nyo, pagiging antukin sa ganong time. Yan. Kasi syempre, may mga pagkakataon po na may kinain tayo, may ininom na iba, na nag-aano din po, na may effect na maging antukin tayo or inaantok. So much better po, sir, i-observe muna po natin kung ilan na ang nainom natin at ganun pa rin po, siguro that's the time na masasabi natin na nanggaling yan sa Garcinia. Ayun. so nag-take na po ako ng siguro mga 4 na sachet. Pero 4 yun na pa rin sachet. opo, yun pa rin po yung effect ng Garcinia po sa akin yung inaantok. So ayan po, sir, kung talagang diyan po galing yung ano, no, yung inaantok tayo, siguro pwede po natin i-adjust yung time ng pag-inom. Okay po. Ayun pa kaya di ko pa na-try na yung bang i-try na yung uminom ng Garcinia yung bago matulog. Kaso natural naman tayo yung matutulog na tayo pag inaantok Ang Hindi gabi. naman na kailangan. Ginaantok. Opo, ayan. Pero sir, tama po yung suggestion ni Mentor Naomi, no? Para mas safe din po tayo, inom po talaga tayo ng green barley muna bago uminom ng Garcinia. Yun po yung inuuna ko every morning po. Ang and then sinusod ko po yun nga po, naka-6 na sisipa ko. Yun po rin po yung effect ng Yung inaantok po. Opo. Yung inaantok po kayo. Ayan. So, yun po yung suggestion ko. Observe, ano po natin, adjust yung pag-inom. Kung, anong oras nyo po ba, sir, iniinom? Yung bang pure organic po natin na barley, pagising ko po ng umaga, yung mga 3 o'clock po ng madaling araw, kasi yun po yung oras na pagising ko po And then yun po, wala na po akong ibang tinitikba na yung kakain o ano man po. And then, pagpasok ko po doon sa trabaho, yun po, mga ganun po 3 hours ganun. And then, magtitik po ako ng Garcinia. So, and then, mga after 30 minutes, ganun po, inaantok na po ako. Kaya, minsan, pag nagdadrive po ako, kinukurot ko na lang po yung hita ko para mawala po yung antok ko po yun. Di ko alam po kung sa Garcinia po yung nanggagaling or yung kulang po ako sa tulog. Pero kumpleto naman po ako sa tulog Ayun, suggestion po nila, sir, is uminom daw po ng macchiato, no? Kasi iyon nakakagising. Ayan. Sino po, mga mentor, sino po ang may gustong i-add or sagutin yung question ni Mentor Michael? Ayun. May nagre-raise ng hand. Ayun. Meron pa po mentors na mag-a-add or suggestion para po sa question ni Mentor Michael? May follow-up question daw po si Mentor Arica. Okay. Hello po, amazing morning po ulit, Mentor. Ganito kasi yung concern ko, no? Kasi one of the best seller talaga is yung kape. Ngayon, kumbaga, aminado pa naman ako na kulang pa ako sa product knowledge. Ngayon, ang problema, ako din kasi lahat po ng kape, tinatry ko. Kaya ang tanong ko, number 1 question ko po, may barley po ba yung macchiato? Pangalawa, nung tinutuloy ko kasi yung macchiato, medyo nagtitrigger yung migraine ko at saka stiff neck ko kasi actually napasok po ako sa IAM kasi napagaling niya po yung stiff neck ko at saka migraine ko. Tapos ngayon, na syempre natatry ko na rin yung mga ibang product, bakit parang bumabalik? Though araw-araw naman po ako nag-pure organic, tapos syempre pagkatapos ng organic, kakain, tapos magkakape. Yun, parang sumasakit po ulit yung ulo. Kumbaga, nagma-migraine po ulit ako. Yun po yung experience ko po ngayon. So, paano po ba yun?
Hello, Mens. Amazing morning. So, sa experience ko din po, Mens, no, dahil may migraine din po ako, Mens. Nag-correct din po yung migraine ko po. Sa experience ko po kasi, Mens, no, ganun din po ako dati nung nag-take ako ng macchiato. Trinay ko lang siya. Ang ginawa ko lang, Mens, in-stop ko muna siya. Tinuloy-tuloy ko lang po muna yung green box. Kasi kung baga siguro dahil meron tayong health concern pa, kaya siguro nagaganon ang nangyari ang effect. So ang ginawa ko po, although matamis, I mean masarap talaga ang macchiato. Tinry ko siya. Pero parang nangyari sa akin parang basta iba yung pakiramdam ko. So in-stop ko siya, Mens. Ang ginawa ko, nagtuloy-tuloy ako ng inom ng green box. Siguro kasi dahil meron tayong pinapagaling sa sarili natin, baga parang nag-conflict. Para sa akin po yun sa experience ko So in-stop ko muna siya, Mens. Kumbaga, hinil ko muna talaga yung mga health concern ko. So ngayon, kasi masarap siya, nag-try ulit ako. Nung trinay ko, okay naman na siya. So ibig sabihin siguro, kumbaga ikukorek muna natin yung ating mga health concern bago po tayo sumubok ng ibang coffee. So hindi po ako sure sa ating macchiato kasi sa box naman po wala naman siyang nakalagay kung may barley, 'di ba po? Ganun siya, Mens. In-stop ko muna siya. Tapos ngayon, okay na gumagamit na ako ng macchiato. In-stop ko lang po siya muna kasi ang alam mo kasi sa katawan ko, marami akong iko-correct pa. Kaya sabi sa sarili ko, wag ka muna magtikim muna ng iba-iba. Pagalingin mo muna or mag-okay ka muna dyan sa green box para maging okay po yung lahat. Yun, ganun siya, Mens. Pero baka may ibang mga mentors po makadagdag po ng kaalaman. Mag-share na lang din po. Thank you. Kumbaga hindi po recommended yung macchiato sa market. Tama po ba? Kasi, Mens, ang macchiato, ang pagkakaalam ko is bawal siya sa buntis, lactating, sa high blood. Di ba po? Bawal siya. Kaya pag may bumibili po sa akin, ganun po ang ginagawa ko, sinasabi ko, na bawal po siya sa may high blood, no? So wala po lactate. siyang barley, Mens. Wala siyang barley. Mga Compared mentors, dun sa may black coffee. wala po siyang barley, mga Mens, di ba? Kasi wala naman po siyang nakalagay dito sa natin sa box natin. Siya Tama lang ba po yung kape na walang barley? Kasi yung black coffee may barley. Tama po ba? Po. Yung latte may barley, yung mocha may barley. Yes po, nakalagay naman po sa natin, Mens, sa box natin. Kung may barley siya. So ano po kunyari po yung mga coffee lovers po, no? So anong since gusto nila ding matry yung makakape natin, ano yung recommended na safe para Safe at least masatisfy yung cravings nila at the same time, healthy pa rin sila? Ano kaya doon? Thank you, Mens. Okay daw po yung Mens, yung black coffee. Talagang pure siya, tapos may barley pa siya. Dalawa lang siya. Sabi po ni Mentor Lisa, black coffee. Yes po, black coffee po. Which is ako naman, hindi naman talaga ako nagko-coffee. Tinatry ko lang siya. Kasi syempre, kailangan nating itry, di ba? Pero hindi po talaga ako nagko-coffee. So si Mentor Annalyn, mocha daw po is yung choice niya. May barley yung mocha, may barley yung latte, yung black coffee. No. Ganun po siya, Mens. Depende po sa panlasa po ng tao kung anong. Pero recommended po, siguro yung black coffee kasi talagang siya, yung may barley po talaga siya. Healthy coffee po talaga siya. Ganun siya. Kahit ako po, Mens, nag-aalangan po akong ng natong macchiato. Kasi buti na lang talaga alam ko na hindi pwede siya sa high blood kasi may umorder sa akin eh. Sabi ko, ma'am, bawal po siya sa may high blood, ganito, ganyan. Sabi niya, ay, hindi ako pwede sa ganyan. Ganun siya, Mens. Tatanungin din siya kung baka may mga health problem siya. So, kung may mga health problem naman, better, mag-green box lang po muna siya bago ang lahat. Yes po, black coffee, talaga mapait siya,
pure talaga siya with barley. Ang ginawa ko kasi hindi ako sanay sa coffee. Pagtikim ko, medyo mait nga siya, no? Siyempre, dapat kasi healthy. Ang ginawa ko, bumili ako ng stevia. Lagyan mo konti. Kasi masasayang eh. Ganon siya. Thank you po. Yun. May Black mga coffee, question pa po? black coffee lang po, mas Yeah. ano po ang black coffee, recommended. Kasi pure po siya, tsaka talagang may barley siya ng ano. Yun lang ang halo. Hello. Amazing morning. Hindi po ako si Michael, ako po yung uncle ni Michael. Amazing morning po. Dalawa lang muna ang question ko. Ang una, yung question ko, paano natin masasabi dun sa mga diabetic kasi bawal sa kanila yung matamis, di ba? Paano natin introduce yung product ng barley, lalo na yung pangkape, na may, ang tawag dito, yung na pwede sa sa diabetic, yung product natin na kape, yung katulad nung yung matamis na na may stevia, yung may kape, may stevia. And then yung pangalawa, kung halimbawa, meron tayong customer na ang sinabi ay ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa pag-inom ng barley. Anong masasabi natin sa ganun ba? Yun yung isa at pangalawa. Halimbawa, uminom siya, hindi man nagsabi, may ano pala. Pero ang dinadahilan ng mga kamag-anak, halimbawa ay dahil sa barley, ay namatay. Kasi yun ang last na ginawa niya. Paano natin mapapaliwanag doon sa mga kamag-anak na yung namatayan? Unahin natin muna yung sa barley. Ay yung yung mga diabetic. Salamat po. Okay po, amazing morning po, Mens. Para naman sa akin po sa coffee, Mens, no, pag talagang meron silang health concern, Mens, doon po muna talaga sila sa sa green box para mag-repair po or mag-correct po yung nila health concern. Ngayon, kung gusto po talaga magkape, doon muna po sa black coffee. Kasi pure na po siya, no, tapos may barley pa siya. Not unlike po sa iba na 'di ba, may halo pong iba. May barley nga po, pero syempre medyo may mga halo katulad ng mocha, 'di ba? Pero ang best po is mag-barley sila tapos yung yung black coffee. Tapos doon naman po sa ano nga po 'yon, yung nag-take ng barley tapos Namatay. Namatay po. Kasi po last choice na nila yung barley po, 'di ba? So ibig sabihin marami na silang na-intake ng kung ano-ano sa katawan, 'di ba po? Hindi naman po siguro dahil sa barley yun, Mens, kasi ay kung baga na po siya kung baga nandoon na po siya sa dulo malapit na po siya, nagkataon po na nag-take siya ng barley, doon po siya naabutan. Pero hindi naman po siguro yung reason na kasi kung tutusin, marami na nang take ng barley. So, kung ibig sabihin, marami na dapat ang na ganon, di ba po? Sa dami-dami na po nating uminom, di ba, wala naman pong nangyari. At saka, ang barley natin is wala naman pong negative side effect para po mangyari yung ganon. Kasi di ba, sabi nga natin, ang barley natin is a food supplement or wala po niya siyang halong biro, halong kahit ano. Kasi kung baga, para ka lang nag-take po uminom ng gulay, prutas na kumbaga loaded sa nutrients po ito. So, kumbaga walang halong kahit anong chemicals. Pero hindi po, para sa akin, hindi po ganun na na dahil sa barley namatay siya. Diba po? Talaga, sabi naman 30 kung oras mo na talaga mamatay ka na. Ang akin po naman, kasi last na nilang tinake yung barley. Diba? So, ibig sabihin, yun na yung last hininga niya na nagkataon lang na yung last na niya, tinake niya is yung barley. So, so far, wala naman pong nagreklamo sa atin na namatay about sa barley.
Di ba po? So sa kanya is ano na talaga po siguro yun. Mga mentors, baka may mga idea po. Pwede pong sumagot? Pwede pong sumagot? Sige Yes po. po. Um, doon po sa ano natin, sa coffee, stevia po naman ang gamit ng IM, ano po? Ang stevia po kasi is plant-based. Meron po kasing halaman na ang tawag sa kanya stevia at pag tinikman mo po yun, kulay green po siya na maliliit ang dahon. Pag tinikman mo po, talaga pong matamis. So doon po nanggagaling yung ating yung po nanggagaling yung sweetener ng ating barley. So hindi po siya katulad ng equal na dati po equal ang ginagamit ng mga diabetic, pero yun po ay mga artificial po. Pero ang sweetener po natin ay from the plant at hindi po siya nakakasama sa mga diabetic. So doon naman po sa namatay sa pag-take ng barley, ala naman pong nabalita pang ganon. Kahit po maghanap kayo sa internet, may mga pre-existing conditions naman po ang ating mga pasyente or ating mga kapwa-tao na minsan po wala po silang masisi doon sa kapabayaan nila sa health kung alin yung tinake nila na wala naman silang alam doon sa product. So, mas mainam po siguro na explain din sa kanila kung bago gumamit na kung ano yung, malaman natin muna kung ano yung kanilang conditions bago sila mag-take ng barley. Kasi po may mga rin tayo sa barley na hindi po pwedeng uminom ng maraming sachet. Kagaya po na mayroon tayong blood thinner, hindi tayo pwede agad-agad na uminom ng mga ilang sachet other than one muna. Kasi po may mga nagre-react din po na high blood, may hypertension, may nagre-react po na pasyente sa ganon. Pero may mga pasyente rin po tayo na may high blood pressure na hindi naman po siya, kahit po uminom sila ng ilang sachet, hindi naman po nakaka-epekto sa health nila. Wala pong pagbabago. So, mas mainam po na bago magbigay tayo sa ating mga patients ng barley, alamin po muna natin ang conditions nila. Kasi po, minsan nga po, yung iba, pagka nasobrahan, or pagka last recourse na nga po, sabi nga po ni Mentor Naomi, last recourse na nila yung nasa stage, kung ano na pala po yung talaga pong oras na nila, wala po tayong magagawa doon. Hindi po pwedeng masisi yung barley natin dahil nakakatulong nga po siya. Unless po kasi, nasa end stage na po talaga ng hello, madam. ng health Hello, problem. madam. Sa Yes, Manila kasi, merong ng IM na nakaranas kaya naitanong ko sa inyo dahil nasisi yung barley ng mga kamag-anak dahil sa barley. Pero yun nga, meron na talaga na dahilan, dinahilan nila. Meron na pong dinahilan nila. Pero ang kasi, yun nga, dinahilan nila yung barley dahil nga kinabukasan yata namatay yung loved ones nila. Pero yung pala, na-find out na pala, na meron palang, yun nga, tulad yung sinasabi niyo, na may condition palang ganon. So ang ko dyan ay minsan siguro kapag may mga ganong sitwasyon, tama po yung sinabi nyo, na wag natin basta-basta ibigay yung barley kung hindi natin nalalaman yung kanyang kondisyon. Kasi hindi natin alam pala, meron palang malalang kondisyon. So yun ang pero meron na talaga, hindi ko talaga invento na gawa-gawa ko lang yung tanong. Meron na po, narinig ko na po yan. Kasi meron po, talaga pong talaga pong kumbaga sa ang naturalmente po ng mga tao ay may isisi. Pero ang tanongin niyo po sa kanila, ano po ang nakalagay sa death certificate ng cause of death? Yun lang po. Kasi malalaman naman doon kung ano yung cause of death ng tao So, hindi kasi alam ng mga kamag-anak yung kanyang health condition.
Kaya nung pagkaalam lang nila, kasi sinabi nung nagtitinda ng barley na makakabuti sa kanya, eh, siyempre, hindi alam ng kamag-anak na ganun pala ang kondisyon. Kaya nasisi yung barley. Kaya mayroon po na Marami nangyari. nga po tayo na yung isang paika ay nasa hukay na pero nahahatak pa ng barley Mga stage 4 cancer patients, may mga nagda-dialysis na po na ang mga bato ay mga talagang hindi na healthy. Pero yung sila po nahahatak pa ng barley from hukay. Ika nga. Kaya maganda po talaga ang ating product. Ngayon lang po. Isa pa po, doon po pala sa doon po pa kanina kasi po hindi ako satisfied doon sa sagot natin, doon sa nagtanong po about doon sa inaantok siya when it comes na nag-iinom siya ng barley. Pwede po siguro mentor na iayos nyo din po yun sa pagtulog kasi po talagang pagka po tayo inaanto, pagka po kulang tayo sa tulog, kahit po mag-take ng barley, pag po tayo inaantok na sa gabi at hindi natin niya itinulog, pwede pong hindi na tayo makatulog. So, mababawasan po yung natin, kumbaga yung oras ng pagtulog natin, babawiin po yan sa araw. At alam niyo po ba kung anong oras yung talagang inaantok tayo? Yung 10 a.m. sa umaga, usually po, doon tayo hahatakin ng antok natin. So siguro po, mas mainam nga, i-adjust nyo yung tulog nyo, at pwede po naman na i-adjust yung pag-inom ng barley, kasi kung inaantok po kayo sa umaga, kasi po nakakapagpaantok po talaga din ng barley. Nakakapagpakorek nga po ng tulog yan eh. So, yun po. Ang natin, i-adjust nyo po yung pag-inom nyo ng barley. Ganun po, men. Ayun. Thank you po. May question po si Mentor Grace, no? Kung meron daw po ba sa inyo na nakainom ng coffee tongkiyat na diabetic? Ay, ingay. Sa akin, mens, hindi pa ako naka-encounter ng may umano sa akin ng tongkat ali po. Na may meron po ba sa... Sige po, baka meron pong may nakabili na po sa inyo po mga mens. Si Mentor Wilma? Mentor Wilma. Yes, Mentor Wilma po. Yes, miss. Amazing morning, everyone. Actually, meron akong isang leader na dati siya diabetic. So, ang ginawa niya noon, uminom muna siya ng barley. And then naging okay yung niya, yung kanyang diabetic, nagnormal yung niya, yung sugar niya. So ngayon ang iniinom na lang niya ngayon means is yung yung tungkat ali coffee natin. So okay naman, normal pa rin yung niya, yung sugar niya. So okay lang as long na naginom muna siya ng ng barley. So okay lang siya maginom ng ng tungkat ali dahil yung tungkat ali natin ay hindi naman din siya hindi rin naman siya matamis, no, although yung sweetener na hinalo nila doon is yung yung stevia, organic din, no, so hindi talaga yung sugar talaga na ginagamit nila, so okay po yung yung diabetic mag-inom noon. Thank you, Nance. Experience dahil nga sa kuno sa isa ko sa leader dito na ganun ang ginawa niya. Ngayon, tungkat ali na lang yung palagi niyang iniinom na coffee. Yeah. Thank you po, Mentor Wilma. Mentor Grace. Thank you, Mens. Thank you po. Ayun. So, last question po. Ay, meron pa po kayong question? Hindi, kasi po nung yun lang kasi yung tinry, hindi pa siya umiinom ng green barley. Sabi ko, naisip ko, wala palang amazing barley, amazing, pala yun, no, barley. Yung tongkat ali, ngayon ko lang siya na-realize. Sabi ko, baka may effect. Ang sabi sa akin nung anak na bumili, para nga sa nanay niya, inaantok daw pagkainom ng kape. Sabi ko, try niya muna. Sabi ko ulit, ubusin, 2 box yung binili. So, yun lang. Kaya nag-worry lang ako, wala nga pala siyang barley. Barley muna siya, means barley muna, and then pwede siya na mag-inom sa sa tongkat ali.
Kahit Sige po. gusto na niya mag-inom ngayon, pero mag-barley muna siya. Barley muna. Sabihan ko na lang din po yung bumili sa akin na kaibigan ko. Salamat, Mens. Welcome. Ayan, thank you po. Last question po natin. Sino po gusto magtanong pa? Meron pa pong gusto magtanong? Wala na po. So, ano po muna tayo, mag-closing prayer. Mentor ba, Joy? Andiyan ka pa po? Andiyan pa po ba si Mentor Bajoy for our closing prayer? Wala. So ako na lang po yung magpi-pray. Ay, hello, ayan. Mag-closing prayer na po tayo. Mentor Bajoy, amazing morning po. Amazing morning po sa lahat. Let's bow our head. Let's feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoon, magandang araw po sa iyo. Magandang araw po sa mga mentors na kasama po namin ngayon. Maraming pong salamat sa magandang topic po na aming pong pinag-sharean ngayong araw. Panginoon, salamat po sa lakas ng katawan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pag-iingat sa amin, sa bawat isa sa amin, sa pamilya po namin. At salamat po, Panginoon, sa kami po ay ginawa mong instrumento na makatulong po sa mga taong nangangailangan sa amin. And Panginoon, salamat po sa iyong pagprotekta sa bawat isa sa amin, sa pamilya namin. And Lord, lagi mo po kaming gabayan sa aming mga ginagawa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matalas po ang aming mga isipan, maging maalam po kami sa aming mga ginagawa at sinasabi sa mga taong nagtatanong po sa amin. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa sa amin na may mga karamdaman. Nilalapit po sa inyo ang bawat mentors na may mga karamdaman. Si Mentor Mini Canare, si Mentor Yomi Gibara, ang aming Diamond Mentor, si Mentor Darrell, ang aming Mentor Edward Lasdakan, ang husband po ni Mentor Wilma Ingels at lahat po ng mga may karamdaman po na kasama po namin ngayong araw na ito. Ipuin mo po, Panginoon, gayon din po ang mga pamilya namin na may mahinang pangangatawan. Kay ikaw po, Panginoon, ang mag-restore dahil ikaw rin naman po nagbigay ng buhay sa amin. Lahat po ito, tinataas po namin sa iyo at balutin mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po yung lahat na inaangat po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga Ama ng Espiritu Santo. Ayun, amen. Ayan, thank you po sa closing prayer, Mentor Bajoy. And bago po tayo mag-end, no? Pasalamatan naman po natin yung napakalupit nating speaker, no? So, ang dami po talaga nating natutunan sa araw na to. So, thank you, Mentor Naomi. Ayan. Thank you, Mentor Naomi. Talagang Thank you, Mentor Naomi. Thank you, Mentor Ayan. Nini. Discussion. Mentor, Apo. sa pakikinig. Mentor Thank you, Mentor Naomi. Mentor Naomi. Salamat po sa inyo lahat, parents. Thank you, Mentor Mentor Thank you sa lahat. Mentor Mark and Ayan. answer. Salamat po sa lahat ng Thank nag-participate. you, Mentor Mini and Thank you Mentor so much, Naomi. mentors. God bless po. God bless everyone. Bye-bye. Thank you po. everyone. God bless. Thank you, Mentor Wilma, Mentor Edward, Mentor Mark, lahat po na nag-participate. Salamat po. Salamat po sa lahat. Ingat po tayo. Thank you, Mentor Bajoy. Ang mentors Mentor na Mini. Zoom. Thank you very much po. God bless everyone.